Ang sikat ng araw ay unti-unti nang bumababa sa kanluran. Pinapalamig ang hangin sa terminal. Sa kabila ng dami ng taong abala sa kani-kanilang biyahe, isang matandang babae ang tila naiiwan sa pag-inom ng mundo. Si Lola Anacleta, nakaupong tahimik sa isang lumang bakal na upuan, suot ang kupas na blusa at may maliit na bag na mahigpit na yakap-yakap, ay bila nawawala sa sarili. Lumipas na ang mahigit 3 oras simula nang bumaba siya mula sa isang lumang FX. Wala siyang sinabihang kahit sino, ni hindi rin niya kilala ang lugar. Ilang beses na siyang tinanong ng ilang konduktor kung saan ang biyahe niya, pero paulit-ulit lang itong sumasagot ng, "May susundo raw sakin." Hanggang sa hindi na siya pinansin at iniwan na lang doon. Sa ticket booth number 4, si Regina Asurin, isang matagal ng empleyado sa terminal, ay napansin ang kakaibang presensya ni Lola. Nakatitig ito sa kawalan, tila hindi makausap ng maayos. "Manang, okay lang po ba kayo?" tanong ni Regina habang lumapit dala ang maliit na plastic cup ng tubig. Napatingin si Lola at pilit nang umiti. "Ay, salamat iha. Uhaw na rin ako." Inabot ni Regina ang tubig at may tinapay na rin siyang isinabay mula sa kiosk. "Kanina pa po kayo rito? May hinihintay ko ba kayong sasakyan?" Ang sabi ng anak ko, "May susundo sa akin. Pupunta raw ako sa probinsya." Sabot ni Lola habang dahan-dahang kinakain ang tinapay. Napakunot ang noo ni Regina. "May anak po kayong naghatid dito? Kayo po ba'y may ID o contact number na pwedeng tawagan?" Napatigil si Lola. Wala akong cellphone. At teka, ano nga bang apelyido ko?" Doon na kinilabutan si Regina. Hindi lamang pala pagod si Lola. Tila may senyales na rin ng pagkalito o posibleng demensya. Napatingin siya sa bag ni Lola at magalang na nagtanong, "Pwede ko po bang tingnan ang bag nyo? Baka may makakita po tayong impormasyon o ID man lang." Tahimik lang si Lola saglit, tapos tumango. "Sige iha, basta ibalik mo ha, yan lang ang tanging meron ako." Dahan-dahang binuksan ni Regina ang bag. May ilang piraso ng pera, mga barya lang, isang panyo, rosaryo at isang lumang sobre na medyo kupas ng gilid. Nakasulat sa harap ng sobre, "Para lamang kay Attorney Darius Quintana o kung kanino man ang makahanap sa akin." Napatigil si Regina. May kakaiba sa pagkakasulat. Malinaw at pormal, gamit ang fountain pen. Halatang isinulat ito noon pa. Binuksan niya ang sobre at doon nakita ang ilang dilaw na dokumento. Pawang mga titulo ng lupa, nakapangalan sa isang Anacleta Montemayor. Montemayor, bulong ni Regina. Kilala kong apelyido na to. Parang may balita dati sa TV tungkol sa mga hasyenda ng Montemayor sa Ilocos. Lumunok siya ng laway. Muling tiningnan si Lola. "Kayo po ba si Anacleta Montemayor?" Napatingin si Lola, parang bulat. Oo, parang yan nga ang pangalan ko iha. Matagal ko nang hindi naririnig." "Hindi niyo po alam?" tanong ni Regina, halatang nababahala. "Hindi ko na maalala lahat. Basta ang alam ko ang anak ko ang nagsabi na hintayin ko lang daw dito. Pero hindi na siya bumalik." Mahinang tugon ni Lola habang napayuko. Naluha si Regina. May kirot sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Bilang isang anak na naulila sa murang edad, alam niya kung gaano kasakit ang iwan. At ngayon, nasa harapan niya ang isang matandang babae. Tila nawawala, hindi lang sa lugar kundi pati sa sariling alaala. At may bitbit na lihim na hindi pa niya ganap na nauunawaan. Dahil hindi mapalagay, tumawag siya sa supervisor nila. "Sir Parlo, may mapandapong naiwan dito sa terminal. Wala pong kaanak at tina may problema sa alaala. May mga dokumento siyang dala. Pwede po ba natin siyang ipa-assist sa barangay o DSWD? Gawin mo muna siyang komportable riyan, Reg. Magre-report ako sa barangay tanod na naka-duty." "Pakiantay lang," sagot ng boss niya.
Tumango si Regina at muling lumapit kay Lola. Lola, dito lang po muna kayo sa loob. Malamig dito at may upuan. Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan po namin kayo. Lumuhod si Regina sa harapan ni Lola at mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Hindi po kayo nag-iisa. Napaluha si Lola at sa kauna-unahang pagkakataon, isang malalim ngunit payapang buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Salamat anak, matagal-tagal na rin akong hindi tinatawag na hindi nag-iisa. Maya-maya isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa loob ng terminal. Ngunit sa puso ni Regina, parang may liwanag na sumilay. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa mga mata ni Lola Anacleta, may kwento. Isang kwentong matagal nang natatabunan, pero ngayoy unti-unting mabubunyag. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Regina. Nakaupo siya sa harapan ng mesa sa maliit nilang opisina sa terminal, habang paulit-ulit niyang binubuklat ang mga dokumentong nakita niya sa sobre ni Lola Anacleta. Ang mga titulo ng lupa ay hindi basta-basta. Makapal ang papel, may selyong pampamahalaan, at ang ilan ay may mga lagda ng mga notaryo publiko na matagal nang wala sa serbisyo. Anacleta Montemayor, bulong niya habang binabasa ang pangalan sa mga titulo. Ito yung apelyido ng pamilya sa Ilocos na nabalita noon, pero akala ko imbento lang yon. Isa-isang lugar ang nakasulat sa mga titulo: Batangas, Nueva Ecija, Ilocos Norte, Zambales, Tarlac, Pangasinan, at ang mga taon 1962, 1975, 1983, 1996, 2002. Halos hindi siya makapaniwala. Bawat isang dokumento ay tila nagkukumpirma ng isang malaking sikreto na nakatago sa katauhan ng matandang inakala lamang ng lahat na isa sa libu-libong naabandona sa terminal. Pinabukasan, maaga pa lang ay sinamahan na ni Regina si Lola Anacleta sa barangay hall. Bitbit niya ang lahat ng dokumento sa isang brown envelope habang tinutulungan si Lola sa paglalakad. Mahina ang tuhod ni Lola pero nagawa niyang makatayo't makalakad ng matino sa tulong ni Regina. "Dito na tayo, Lola," bulong ni Regina habang pinapaupo sa waiting area si Lola. "Hintayin lang po natin si Kapitan." Maya-maya, lumabas si Kapitan Marcelo Ibasco. Isang may edad na lalaki, ngunit matikas pa rin ang tindig. "Regina, bati nito. Ano bang meron?" "Kap, may naiwan pong matanda sa terminal. Hindi alam ang tirahan, walang ID at posibleng may demensya. Pero sabay abot ng sobre, may dala siyang mga dokumento na dapat po sigurong ma-verify." Binuklat ni Kapitan ang ilang titulo at napaangat ang kilay. "Totoong mga titulo to Sambit niya habang sinusuri ang papel. "At tong pangalan, Anacleta Montemayor, parang pamilyar." "Kap," sabat ni Regina, "kaya nga po namin kayo nilapitan. Pina-follow up na rin po namin sa DSWD para masiguro ang kalagayan ni Lola. Sa ngayon po, wala siyang mapag-uwian." Tumango si Kapitan. "Okay, ipadala natin siya sa shelter sa kabilang bayan. May contact ako roon. Doon siya mababantayan ng maayos habang tinutuwi natin ang pagkatao niya. Sasamahan ko kayo." At ganoon nga ang nangyari. Sa loob ng isang oras, nasa shelter na si Lola. Isang simpleng bahay ampunan ito, ngunit malinis at tahimik. Pinakain si Lola ng masustansyang almusal at pinatulog sa komportabling higaan. Samantalang si Regina, kasama ni Kapitan Marcelo, ay iniwan ang mga kopya ng dokumento sa head ng shelter para isama sa profiling report ng matanda. Habang nakaupo sa common area ng shelter, may isang lalaking lumapit, matangkad, nakapolo barong at may dalang notebook. Isa siyang volunteer lawyer na laging tumutulong tuwing may dumarating na abandoned senior citizens. "Excuse me," wika nito kay Kapitan Marcelo. "Ako nga pala si Attorney Elvino Di Gregorios, volunteer po rito. Pwede ko bang masilip ang mga dokumentong dala ng matanda?" "Sure," sagot ni Kapitan. "Tingnan mo ito, baka makatulong ka." Kinuha ni Attorney Gregorios ang sobre at agad siyang napako sa isang pangalan:
Montemayor, bulalas niya. Napatingin si Regina. Kilala niyo po? Hindi ko siya personal na kilala. Pero noon, habang nag-aaral ako sa law school, laging isinasama sa mga case study ang pangalan ng Montemayor Estate. Sinasabing ito raw ang isa sa mga pinakamalalaking pinaghahatian ng mga hindi lehitimong tagapagmana. Pero walang nakakaalam kung nasaan ang orihinal na may-ari. Baka po siya na yon? Sabay turo ni Regina kay Lola na nakaupo malapit sa bintana at pinagmamasdan ng hardin. Posible, teka. Sabi ni Attorney Gregorios habang binubuklat ang isa sa mga titulo. Ito yung lupa sa Tarlac na iniimbestigahan noon kung paano nawala sa gobyerno. Pero kung ito'y nasa pangalan pa rin ni Anacleta Montemayor hanggang ngayon, tumayo siya agad. Kailangan natin itong ipa-verify sa Registry of Deeds. Kung totoo ang mga ito, hindi lang siya basta matandang naiwang mag-isa. Isa siyang may-ari ng 15 lupain. Napahawak si Regina sa dibdib niya. Hindi ako makapaniwala. Habang si Attorney Gregorios ay mabilis na kumukuha ng larawan ng bawat dokumento gamit ang tablet niya. Lumapit si Lola Anacleta. May kailangan kayo, iho? Tanong ni Lola, mahina ang boses. Ngunit mumiti si Attorney Gregorios at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Lola. Lola, ako po si Elvino, isa akong abogado at base sa mga dokumentong dala nyo, kayo po pala ang totoong may-ari ng Montemayor Estate. Napakunot ang noo ni Lola, napatingin sa malayo. Montemayor, parang matagal ko nang hindi naririnig yung pangalan na yan. Pero bakit parang wala na akong maalala? Tahimik si Regina, ngunit hindi maikakaila ang takot at excitement sa loob niya. Kung totoo nga ang lahat ng ito, isang matandang itinapon ng anak-anakan sa terminal ang posibleng humawak sa kapalaran ng malalawak na lupain at posibleng maraming taong nakinabang na sa likod niya. Sa mismong gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Lola Anacleta, nagsimula ng mag-imbestiga si Attorney Gregorios. At sa unang paghahanap pa lang niya sa online land registry, lumabas ang isang pangalan na hindi niya inaasahan. Anacleta Montemayor, active, principal owner, status undeclared heir. At doon siya napalingon muli kay Lola. Hindi ito basta kwento lang, bulong niya sa sarili. Ito ay simula ng isang malaking pagbubunyag. Tahimik ang gabi sa shelter. Ang mga ilaw ay malalambot ang sindi, tila nagbibigay ng kapahingahan sa mga kaluluwang napagod na sa kahahabol sa panahon. Sa isang sulok ng silid, nataupo si Lola Anacleta sa isang lumang rocking chair habang nakaharap sa maliit na bintanang tanaw ang hardin. Sa tabi niya ay si Regina, nataupo rin, hawak ang isang tasa ng mainit na salabat. Ramdam ni Regina na panahon na para pakinggan ang buong kuwento ni Lola. Lola, mahinang sabi ni Regina, kung hindi po kayo napapagod, pwede niyo po bang ikuwento kung paano kayo napunta sa terminal? Mabagal na huminga si Lola Anacleta. Sa kanyang mga mata, unti-unting namuo ang luha. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi sa bigat ng nakaraan. Matagal na yon, iha, panimula niya, pero kung yan ang gusto mong marinig, makinig kang mabuti. Ako si Anacleta Montemayor. Ako ang kaisa-isang anak ng mag-asawang hasyendero sa norte. Lumaki ako sa mga lupain, sa tabing ilog, sa mga palayan at tubuhan na minana pa ng mga magulang ko sa lolo't lola nila. Wala akong naging anak, walang asawa. Wala akong gustong maging abala sa buhay kundi ang pagpapalako ng lupa at pag-aalaga sa mga taong nagbubungkal nito. Umusal siya ng buntong hininga bago muling nagsalita. Hanggang isang araw, napadaan ako sa isang ampunan. Doon po siya nakita, si Calvin, 6 na taong gulang. Tahimik, matalim ang mata, pero may galang. Wala raw gustong kumupkop dahil hindi siya marunong ngumiti. Ngunit sa mata ko, nakita ko ang sarili kong kabataan sa kanya. Matigas ang loob, pero may sugat sa puso. Tumango si Regina, tahimik na sumisipsip ng salabat.
Alam niyang hindi biro ang mga salitang binibitiwan ni Lola. Pinalaki ko siya na parang sarili kong anak. Pinakain ng masarap, pinag-aral sa pribado, binigyan ng sasakyan, cellphone, pera, lahat. Pinakilala ko siya sa mga kasosyo ko bilang anak. Akala ko mapapalitan niya ang puwang na hindi ko naranasan, ang magkaroon ng sariling pamilya. Akala ko sa pagtanda ko, siya ang mag-aalaga sa akin. Napailing si Lola, pero nagkamali ako riha. Malaki, sobrang laki. Sa una, mabait si Calvin, matulungin, humahalik pa sa noo ko tuwing umuuwi. Pero nang siya'y nakapagtapos na at unti-unting nasanay sa karangyaan, nagbago. Nagsimula siyang magbitaw ng mga salitang, "Bakit luma ang sasakyan ko? Bakit hindi na ako binibigyan ng dagdag na allowance? Bakit hindi sa akin pinapangalan ng mga titulo?" Tumahimik sandali si Lola. Tumingin sa sahig, parang doon niya binaba ang bigat ng alaala. Sa loob ng 2 taon, unti-unti niyang sinarili ang lahat. Tinanggal niya ako sa mga board meetings, inapapirma ako sa mga papeles na hindi ko nauunawaan. Hanggang sa nalaman kong wala na pala akong kontrol sa bangko, pati mga kasambahay at tauhan sa hasyenda. Pinalitan niya ng mga bago, lahat pabor sa kanya. Isang araw, pagpapatuloy ni Lola, nagising na lang ako sa bahay na tahimik. Wala ni isa man sa mga kasambahay. Si Calvin lang ang nandoon. At ang sabi niya sa akin, gumaya si Lola ng tinig, puno ng galit at pagkadismaya. "Ma, gusto ko munang magpahinga ka. May sasama sa'yo sa probinsya. Mas makakabuti sa'yo roon. May mga kakilala akong mag-aalaga sa'yo. Saglit lang to." Tapos isinakay niya ako sa van. Akala ko talaga may susundo sa akin sa terminal. Nasa bag ko lang ang sobre, rosaryo at panyo. Pagkababa ko, wala na siya. Tinalikuran ako, parang basura. Hindi na napigilan ni Regina ang luha niya. Tumulo ito habang pinagmamasdan ang matanda minsang naging haligi ng kayamanan at ngayon ay isa na lang anino ng dati niyang sarili. "Lola, bakit hindi niyo pinamanahan ng mga lupa si Calvin kung pinalaki niyo siya?" Napangiti si Lola, ngunit hindi masaya, kundi masakit. Hindi ko siya itinuring na alila. Lahat ng meron siya, hindi niya kailanman pinaghirapan. Gusto ko sana siyang turuan na alagaan ng lupa, hindi angkinin ito. Pero hindi niya naintindihan. Ayaw ko siyang bigyan ng kapangyarihang gamitin ang mga lupain para sa sarili niyang kapritsyo. Sa katahimikan ng sandaling iyon, tila umalingaw-ngaw sa mga dingding ng shelter ang bigat ng katotohanan. Hindi pala simpleng matandang iniwan si Lola Anakleta. Siya ay isang haligi ng kasaysayan, ng lupa, ng dignidad na piniling hindi manahin ng sakim na anak, kundi tuluyang ibaon sa limot. Regina, bulog ni Lola, alam mo bang kahit anong tagal ng panahon, mas masakit pa rin kapag ang tinuring mong anak ang siyang nagtulak sa iyo palabas? Tumano si Regina. Oo Lola, at ngayon, wala kayong dapat ikahiya. Dahil dito, may mga taong hindi bibitaw. Nandito kami. Hindi nyo na kailangang maghintay sa terminal. Sa sandaling iyon, tila nabawasan ang bigat sa balikat ni Lola. Hindi pa man bumabalik ang lahat ng alaala, isa lang ang malinaw. Hindi pa tapos ang kwento ng Montemayor. At ngayon, sa tuling ni Regina, unti-unti na itong mabubunyag, hindi para sa kayamanan, kundi para sa katarungan. Umagang-umaga pa lamang ay abala na ang shelter. May ilang naglilinis, may iba namang nagluluto ng almusal. Pero sa silid panauhin, may mas mahalagang tagpo na nagaganap. Dumating si Attorney Darius Quintana, isang 41 anyos na abogado na kilala sa probinsya bilang tagapagtanggol ng mga naagrabyadong senior citizens at magsasaka. May kasama siyang babae. Batang tingnan, magaan ang kilos, ngunit may dalang malaking kamera at microphone.
Siya si Camille Zamora, isang kilalang human story vlogger na may milyon-milyong followers sa YouTube. Pagkapasok pa lang nila sa opisina ng shelter, sinalubong sila ni Regina. "Good morning po, kayo po ba si Attorney Quintana?" Tanong ni Regina. "Yes, ako nga," sagot ni Darius sabay abot ng kamay. Tumawag ang administrator ng shelter. Sinabi nilang may matandang babae raw na maaaring kilala ko. Nasaan po siya? Sinuro ni Regina ang silid kung saan kasalukuyang nagpapahinga si Lola Anacleta. Ngunit bago pa man sila tumuloy, ipinakita muna niya kay Darius ang mga dokumento. "Nakakapanibago po, attorney. Sa totoo lang, di kami makapaniwala. Lahat po ng papeles na ito, aktual, may selyo, may lagda, lahat sa pangalan ni Anacleta Montemayor." Tahimik na binuklat ni Darius ang bawat papel. Hindi lang siya basta abogado. Isa rin siyang lumaki sa lupa, sa hirap. Sa tulong ng isang taong hindi niya kailanman nakalimutan, Montemayor, mahinang sambit ni Darius habang hawak ang isang titulo mula 1975. "Teka, hindi ba ito yung hasyenda sa may apalit na tinamaan ng bagyong Remedios?" Napatingin si Camille. "You know that, sir?" Dahan-dahang tumango si Darius. "Oo, kasi kami ang isa sa mga nasalanta noon. 7 taon ako noon. Wala kaming bahay, wala kaming pananim, halos wala na kaming kabuhayan. Pero isang araw, may dumating na puting pick-up, may sakay na matandang babae na may kasamang ilang tauhan. Inabot kami ng sako-sakong bigas, pinapay at gamot. Ang sabi ng nanay ko, 'Anak, tandaan mo ang pangalan ng matandang yan, Anacleta Montemayor.'" Napatigil si Darius sa pagsasalita. Pumikit siya sandali. Inigilan ang luha sa mata. Ngayon, ilang dekada ang lumipas. Siya yung matandang babae na iniwan sa terminal? Hindi makatarungan. Lumapit sila sa silid ni Lola. Pagbukas ng pinto, naroon siya, nakaupo sa gilid ng kama. May hawak na rosaryo. Nang makita niya si Darius, tila may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. "Ikaw?" tanong ni Lola. Bahagyang nanginginig ang tinig. "Ikaw ba si Darius Quintana?" Napangiti si Darius. Lumapit siya at lumuhod sa harap ni Lola. "Opo, Lola. Ako po ang batang anak ng magsasaka sa apalit. Kayo po ang unang taong tumulong sa amin pagkatapos ng bagyo." "Hindi ko po kayo nakalimutan." Napaluhang napangiti si Lola. "Salamat, anak. At ngayon ikaw naman ang lumapit sa akin." Nagsimulang ikwento ni Darius ang lahat. Ang pagtatapos niya bilang abogado, ang pag-akyat niya sa mga kaso ng karapatang pantao, at ang panata niyang tulungan ang mga taong katulad ni Lola na tinanggalan ng boses at dangal. Maya-maya, lumapit si Camille at nagpakilala. "Hello po, Lola. Ako po si Camille. Isa po akong content creator at dokumentarista. Gusto ko po sanang mailahad sa buong mundo ang kwento ninyo kung papayag po kayo." Nag-isip si Lola sandali. Kung makakatulong sa iba, bakit hindi? Pero ayoko ng kasikatan, iha. Ayoko ng pansariling ganti. Gusto ko lang malaman ng mga tao kung sino ako talaga. Sa sumunod na oras, pinag-aralan ni Darius at Camille ang mga titulo. Isa-isa nilang pinupoy ang mga lokasyon, ang sukat ng lupa at ang ibig sabihin, wika ni Camille. Hindi talaga naisalin kahit alin kay Calvin? Wala, kung totoo ang sinabi ni Lola na pinapirma siya ng mga dokumento noon, malamang peke ang mga iyon o hindi natuloy ang proseso. Tugon ni Darius habang binubuksan ang laptop para tingnan sa LRA database. Bakit kaya hindi niya inilipat ang mga ari-arian kahit kailan? Tanong ni Camille. Napatingin si Darius kay Lola at si Lola ay tahimik lang na nakatingin sa labas ng bintana. Dahil ang kayamanan, wika ni Lola, ay hindi para sa mga marunong lang mag-angkin, kundi para sa mga marunong mag-alaga. Ang lupa ay parang anak, hindi mo ibinibigay sa sinumaling. Tumango si Darius.
At ngayong nahanap na namin kayo, Lola, may plano na po ako. Bibisitahin natin ang isa sa mga hasyenda. Sisiguraduhin naming buhay pa ang tunay na kasaysayan ninyo. Kinabukasan, maaga silang bumiyahe. Bitbit ang mga kopya ng titulo, video camera at legal IDs, sumakay sila ng SUV patungong Hacienda de Luna. Isa sa pinakamalaki at pinaka-pinag-aagawang lupain sa Pampanga. Base sa tala, ito ang pinakamatagal na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Anacleta. Habang nasa biyahe, nagtanong si Camille, "Lola, handa na po ba kayo sa maari nating madiskubre roon?" Mumiti si Lola, pilit ngunit matatag. "Matagal na akong handa, iha. Hindi lang para sa akin, kundi para sa mga taong naniniwala na kahit ang iniwang matanda ay may halaga pa rin." At sa mata ni Darius, sa bawat kilometro ng kanilang paglalakbay, lalong lumilinaw ang isang misyon, ang ibalik sa isang lola ang karapatang matagal nang ninakaw sa kanya. At ito pa lang ang simula. Mainit ang sikat ng araw nang marating nina Lola Anacleta, Attorney Darius, Camille at Regina ang Hacienda de Luna. Malawak ang daanan na nilalatagan ng mga akasya sa magkabilang gilid. Daan-daang metro ang layo mula sa main gate hanggang sa mismong bahay, ngunit tanaw na tanaw pa rin ang estruktura. Isang lumang bahay na bato na tila sumalubong sa kanila sa katahimikan nito. Hindi ito basta bahay. Bulong ni Camille habang iniikot ng lente ng kanyang kamera ang paligid. Para itong alaala ng isang imperyo. Habang papalapit, biglang may suwulpot na mga kalalakihang nakaitim. Mga security personnel na armado ng radyo at seryosong tingin. Isa sa kanila ang tumawid sa harapan ng SUV at pinatigil ito. "Sino po kayo? Anong kailangan niyo dito?" Tanong ng matabang gwardya na si Nardo, habang pinanlalakihan ng mata si Darius. Bumaba si Attorney Darius at mahinahong nagpakilala. "Ako po si Attorney Darius Quintana. May kasama po akong dating may-ari ng hasyendang ito, si Ginang Anacleta Montemayor. Nais po naming makapasok upang suriin ang ilang dokumento at kondisyon ng lugar." "Ha? Si Lola Montemayor daw?" Sabat ng isa pang bantay, si Junjun, sabay tingin sa loob ng sasakyan. Doon na bumaba si Lola. Mabagal ang kilos, ngunit matikas pa rin ang postura. Suot ang kanyang simpleng bestida at sombrero. Tahimik siyang nakatingin sa kanilang paligid. Napatigil ang dalawang gwardya. Tila may biglang kilabot na gumapang sa kanilang batok. Ngunit sa ilang segundo, sininghalan sila ng isang bagong dating na lalaki. Matangkad, may hikaw at nakasuot ng itim na blazer. "Ano na naman to, ha? Hindi ba malinaw na walang pwedeng pumasok dito nang walang pahintulot ni Sir Calvin?" Siya si Gelo, ang personal assistant ni Calvin. Mapadmataas ang tono. Parang hindi man lang inalam kung sino pang kausap. "Sino ba kayo, ha? Mga scammer ba kayo na nagpapanggap lang?" Sabay lingon kay Camille. "At ikaw naman, miss, anong pinipindot-pindot mo dyan? Vlogger? Aba, maganda. Baka gusto mong i-vlog din yung pagkakakaso sa inyo pag ni-report namin kayo sa trespassing." Napatingin si Camille kay Darius at napapailing. Wow, hindi talaga nagbago ang sistema ng mga nagpapanggap na makapangyarihan. Ngunit bago pa lumala ang tensyon, biglang bumukas ang lumang gate sa loob mula sa looban. Lumabas ang isang matandang lalaki. Kuba, puti ang buhok ngunit matalim pa rin ang mga mata. Siya si Mang Erning, isa sa pinakamatagal ng katiwala sa hasyenda. "Sandali lang," sigaw nito. "Anong nangyayari dyan?" Paglapit niya at makita si Lola, biglang nanlaki ang mga mata niya. Napahawak siya sa dibdib at parang hindi makapaniwala. "Diyos ko, Anacleta? Lola Anacleta ba yan?" Nanginginig ang boses ni Mang Erning. Tumango si Lola, bahagyang ngumiti. "Ikaw ba si Erning, taga-bantay ng orchidarium?" "Lola." Hindi na nakapagsalita si Mang Erning. Lumuhod siya sa harap ni Lola, humalik sa kamay nito at humagulgol. "Mahal na mahal ka po ng mga tao rito. Akala namin wala ka na. Akala namin kinuha ka na sa syudad at hindi na babalik.
Pero ngayon, bumalik ka Lola. Nagulat ang mga gwardya at isa-isa nang lumalabas ang ilang matatandang tauhan. Naruroon pa rin sa hasyenda, mga tagalaba, taga-alaga ng baboy, hardinero. Lahat sila'y tila binalikan ng gunita. Punay na Montemayor yan. Sigaw ni Aling Mila ang dating kusinera. Hindi siya scammer. Siya ang tumulong sa amin noong pimeste ng uod ang taniman. Siya ang nagpaaral sa 3 kong anak. Muling bumaling kay Gelo si Camille, may bahagyang ngiti. Saan na yung trespassing mo? Tahimik na si Gelo, hindi makatingin kay Lola. Lahat ng dating kayabangan ay tila natunaw sa harap ng katotohanan. Pinatuloy sila sa loob. Sa mismong sala prinsipal ng Hacienda de Luna, naroon pa rin ang lumang altar. Hindi para sa santo, kundi para sa mga larawang itinuturing na yaman ng pamilya. Sa gitna nito, isang malaking litrato ng batang Anakleta, nakabarong at saya katabi ang mga litrato ng kanyang mga magulang. Sa tabi ng altar, may naka-frame na painting ng hacienda noong 1950s. Hindi na to nabura, bulong ni Darius. Dahil alam nila kahit wala ka, Lola. Ikaw pa rin ang tunay na may-ari nito, dagdag ni Camille. Habang abala sa pag-ikot sa loob, natagpuan nila ang lumang opisina ng pamunuan. Doon, sa isang sulok ng aparador, ay may mga bagong dokumento, accounting records, payroll sheets, summary ng ani. Binuksan ito ni Darius at sinuring mabuti. May pirma, pero hindi sa inyo, Lola, bulong niya. Wala akong pinirmahan, ni isa, lahat yan. Hindi ko alam, sagot ni Lola, habang pinagmamasdan ang mga papel. Peke, mariing sabi ni Darius. Kahit sa layman's eyes, halata ang peke. Ang pirma ay ginaya at halos lahat ng transaksyon ay papunta lang sa isang bank account. Kay Calvin? Tanong ni Camille. Tumango si Darius. Oo, at kung ganito ang galawan, hindi lang ito usapin ng pag-aari. Krimen na ito. Sa labas ng bintana, tuluyan ng dumilim. Ngunit sa loob ng Hacienda de Luna, isang liwanag ang muling nag-alab. Ang liwanag ng katotohanang matagal nang binalot sa kasinungalingan. Hindi pa tapos ang laban, pero malinaw na. Ang hacienda ay muling binabalikan ng tunay nitong ina. At sa bawat yapak ni Lola Anakleta, sa bawat pasilyo, tila isang halimuyak ng katarungan ang dumadaloy sa hangin. Ang tanong na lang ngayon, ano ang gagawin ni Calvin kapag nalaman niyang bumalik na ang taong buong akala niyang tuluyan na niyang naiwan sa terminal? Isang araw matapos bumisita sina Lola Anakleta sa Hacienda de Luna, isang video ang umalingaw-ngaw sa buong social media. Sa YouTube, Facebook at TikTok, naging viral ang 3 minutong teaser na ginawa ni Camille Zamora. Ipinakita rito ang maikling kuha ng mga tauhan ng hacienda na lumuluhod sa harap ng isang matandang babae. May mga luhang umaagos habang binibigkas ang mga salitang, "Bumalik na si Lola Anakleta, ang tunay na may-ari ng lupa." Ang video ay may pamagat na, "Sino ang totoong may-ari ng 15 haciendang nawawala sa kasaysayan?" At sa caption, "Iniwan sa terminal. Tiningnang walang halaga." Pero ang hindi nila alam, ang matandang ito ang may hawak sa pinagmulan ng kayamanang kinakamkam ngayon. #MontemayorTruth, #BalikKarapatan. Sa loob ng 2 oras, umabot sa 300K views, may higit 50K shares at puno ng mga komentong sumisigaw ng hustisya. Lumalaganap ang panawagang, "Ibalik kay Lola ang hustisya." Sa isang penthouse sa Quezon City, nabasag ang katahimikan. "Potsa! Anong klaseng video to?" sigaw ni Calvin Montemayor habang hinahagis ang remote sa TV. Kasama niya si Gelo, ang kanyang assistant at ilang tauhan. "Sir, sorry po, di namin na-monitor agad. Akala po namin teaser lang ng documentary," paliwanag ni Gelo habang mabilis na nagbabrowse sa mga trending hashtags. "Hindi to basta teaser. Ito ay paninira," sigaw ni Calvin. "Akala nila matatahimik ako? Hindi ako papayag."
Bigla niyang kinuha ang kanyang telepono at may tiningnan sa lumang contact list. Nakita niya roon ang numerong iniwan noon ni Regina sa shelter bilang emergency contact ni Lola. Ring, ring! Sa shelter na aktuhang binibisita nina Camille at Darius si Lola nang tumunod ang opisina. Si Regina ang sumagot. Hello, this is Regina from San Agustin Shelter. Ako si Calvin Montemayor. Diretsong boses, malamig pero mapanindig balahibo. Pakiabot sa matandang anakleta na huwag siyang magmalinis sa harap ng publiko. Kung akala niya'y makakaisa siya sa akin, nagkakamali siya. Napabuntong hininga si Regina. Sir, kung may legal po kayong concern, mas maigi sigurong dumaan tayo sa abogado. Sabihin mo sa kanya ito. Kapag nagpatuloy pa yung kwento-kwento niya, baka sa huli siya ang pagsisihan ng lahat. Di lang siya ang maapektuhan, pati ang mga taong tumutulong sa kanya. Binaba ni Calvin ang tawag. Regina, bagamat nag-aalalang muli, agad na lumapit kina Darius. Tumawag si Calvin, tinakot si Lola, pati tayong lahat binalaan niya. Napailing si Darius. Expected ko na yan, pero kapag dumaan siya sa pagbabanta, lalo lang siyang naglalantad ng kasalanan. Samantala, hindi lang si Lola ang tinarget ni Calvin. Nagpadala rin siya ng email kay Camille Zamora. Isang friendly message daw, pero malinaw ang layunin. Camille, good afternoon. Alam kong isa kang matalinong babae at mahusay sa ginagawa mo. Pero sa usaping ito, baka pwede nating ayusin privately. Kung willing kang makipagkita, may magandang offer akong ihahain na siguradong magagamit mo sa content production mo. Camille, sanay sa ganyang approach. Ay ngumiti lang habang binabasa ang email sa laptop. Tinawag niya si Darius. Ati, look, bribery in disguise, aniya. Hayaan mo, kung itutuloy pa niya yan, pwede na nating gamitin sa kasong coercion and attempted bribery. Sagot ni Darius. Gusto ko lang linawin to, dagdag ni Camille. Hindi ako gumagawa na kwento para lang sa views. Ginagawa ko to kasi totoo ito. At kapag totoo, dapat hindi tinatakpan. Nang sumunod na araw, bumungad ang Hacienda de Luna sa mga TV reporters, vloggers at news networks. Napapalibutan na ang gate ng media. Live tayo ngayon dito sa Hacienda de Luna kung saan umuugong ang balita tungkol sa isang matandang babae na tinatawag nilang Lola Anakleta, ang di umano'y tunay na may-ari ng mga lupain na ngayon ay hawak ni Calvin Montemayor. Ani ng reporter sa Channel 5. Habang nagkukumpulan ng media, lumapit si Mang Erning. Dala ang larawan ni Lola mula sa altar. Ito ang totoo, sabi niya sa mga kamera. Hindi niya inagaw ang hacienda, siya ang nagpatayo nito. Sa loob ng bahay, si Calvin ay parang sinisilaban. Mabilis niyang kinontak ang kanyang legal team. Kailangan ko ng damage control. Sabihan niyo ang media na fake news yan. File a restraining order. Paimbestigahan si Camille at yang shelter. Lahat ng kayang gawan ng ingay, patahimikin. Sir, sabi ng isa sa mga abogado, masyado nang malaki ang sunog. Kung ako po sa inyo, humarap kayo sa publiko at magbigay ng pahayag. Damage control, not escalation. Hindi ako lalabas. Mariing sigaw ni Calvin. Hindi ako papayag na matalo sa isang matandang halos hindi makalakad at isang vlog na puro music at slow motion. Pero habang lumalalim ang gabi, lalong lumalawak ang epekto. May tumatawag mula sa NBI. May sumasali sa Twitter thread na mga dating empleyado ng Montemayor. May mga screenshot ng peke umanong dokumento. May mga drone shot na ipinapakita ang actual size ng hacienda. At pinaka-pinag-uusapan sa lahat, ang larawan ni Lola, nakaupo sa harap ng altar habang hawak-hawak ang rosaryo. At ang caption, ninakawan mo na ng bahay, ninakawan mo pa ng pangalan. Pero may Diyos. At ngayon, bumabangon ang hindi mo inakalang lalaban. Sa kalagitnaan ng lahat,
Si Lola Anacleta ay tahimik lang na nakaupo sa hardin ng shelter. Lola, tanong ni Regina, natatakot po ba kayo? Ngumiti si Lola at tumingin sa mga bituin. Hindi anak, kasi hindi ako nag-iisa ngayon. At higit sa lahat, totoo ang panig ko. Isang linggo matapos ang pagsiklab ng media coverage sa Hacienda de Luna, formal nang pinasok nina Atty. Darius ang legal at dokumentaryong proseso ng muling pagsasaayos ng mga ari-ariang iniwan at sinadyang kalimutan ni Lola Anacleta. Sa tulong ng mga dating tauhan, ni Camille at ng ilang lokal na opisyal, sinimulan ang maingat na inventory ng lahat ng hacienda, kabilang ang mga dokumento, kasangkapan at agricultural records. Sa isang silid sa lumang bahagi ng bahay, isang kwarto na halos hindi na nabubuksan sa tagal ng panahon, nadiskubre nila ang isang matandang cabinet na gawa sa Nara. Sa likod nito, habang sinusuri ang mga bitak ng dingding, aksidenteng nahulog ang isang parte ng panel. Dito tumambad ang isang vault na matagal nang natatakpan. "Boss, may nakita kami," sigaw ng isa sa mga aide ni Darius. Agad na nilapitan ito ni Darius, Camille at Lola. Bagamat kinakabahan, huminga ng malalim si Lola at hinawakan ang lumang kombinasyon. "Apo lang ang may alam yan," bulong ni Lola habang mabagal na iniikot ang dial. "Yan ang iniwan ko para sa tamang tao sa tamang panahon." Pagkabukas ng vault, isang metal box ang nasa loob. Doon, maayos na nakatago ang ilang mahahalagang papel. Isang lumang ledger ng mga bayad sa lupa, deposit slips sa bangko at isang sulat na naka-envelope. May markang para kay Atty. Darius Quintana, huwag bubuksan ng iba. Tahimik na kinuha ito ni Darius at habang binubuksan, walang kumikibo sa paligid. Binasa niya ng malakas ang unang bahagi. "Darius, kung natanggap mo ang liham na ito, ibig sabihin ay napagtagumpayan mo ang pagbabalik sa akin ng boses na matagal kong piniling isantabi. Hindi ako nawalan ng lakas, pero minsan, ang katahimikan ay naging paraan ko ng pagtatanggol sa sariling dangal. Ang mga lupaing hawak ko, ang mga hacienda, taniman at bakanteng lupa ay hindi para sa mga angkin lamang ng apelyido ko. Ang mga ito ay para sa mga kamay na nasugatan sa pag-aararo, sa mga paa na nalusaw sa putikan, at sa mga likod na hindi kailanmang nagreklamo habang pinapasan ang ani. Ikaw ang pinili kong tagapamagitan, Darius. Hindi dahil abogado ka, kundi dahil ikaw ay bunga ng lupa. Isa kang alagad ng katarungan na pinanday ng pagtitiis. Sa loob ng kahong ito, kalakip ang mga records ng savings at bayad sa tax ng mga lupain. Lahat ito ay aktibo at malinis. Ang nais ko ay itatag ang Montemayor Rural Development Trust, kung saan ang kita ng mga lupa ay mapupunta sa mga kooperatibang binubuo ng mga magsasaka mismo. Hindi ko na ipinamana kay Calvin, sapagkat ang tunay na pamana ay hindi binibigay sa mga hindi marunong kumalinga. Anacleta Montemayor. Matapos basahin ni Darius ang liham, walang huminga. Si Lola, tahimik lang. Si Camille ay naiyak. Si Regina ay napapikit hanggang mahigpit na niyayakap ang papel. "Lola," bulong ni Darius, "ito ba talaga ang gusto nyo?" Tumango si Lola. "Kahit kailan, Darius, hindi ako naghangad ng monumento. Gusto ko lang, sa huling hininga ko, may mga pamilyang hindi na lalakad ng 5 kilometro para lang makapagtanim. May mga bata na makakapag-aral dahil sa bunga ng lupa. At may mga katulad mong hindi na kailangang iwan ang bukid para lang magkapangarap." Ngunit sa kabilang dako ng mundo, isang halimuyak ng galit ang unti-unting bumangon. Sa isang opisina sa Maynila, si Calvin ay nagpipigil ng galit habang pinapanood ang live stream ni Camille kung saan binasa ni Darius ang laman ng liham. Ang kanyang mukha'y maputla, ang mga kamaoy nakatikom. "Hindi pwede to,"
Mariing sambit niya sa kanyang legal counsel. Pinapahiya nila ako at ngayon, pati ang mga lupa, ipapamana raw sa kooperatiba, sa mga magsasaka? Anong klaseng kabaliwan yan? Sariling desisyon yun ni Lola, sir. Sabot ng kanyang abogado. May karapatan siyang magtalaga ng benepisyaryo. Hindi ako papayag, singhal ni Calvin. File a case, siraan sila sa korte, siraan si Darius. Siraan ang foundation na binabalak nilang buuin. Isampa nating lahat, coercion, undue influence, fraud, psychological manipulation. Lahat. At ganon nga ang nangyari. Isang linggo matapos ang pagbubunyag ng sulat, nakatanggap ng subpina si Darius at si Lola. Isinampa ni Calvin ang kaso sa RTC na sinasabing pineke ni Darius ang dokumento. Inimpluwensyahan si Lola habang ito ay mentally vulnerable at pinagsamantalahan ang pagkakataong makuha ang mga lupa. Ganyan na ba kababa ang tingin niya sa akin? Mahinang tanong ni Lola habang hawak ang legal notice. Hindi po kayo mag-isa, Lola. Ani Darius. Kung gusto niya ng laban, ibibigay natin pero sa tama at legal na paraan. Habang dumarami ang netizens na sumusuporta kay Lola, dumarami rin ang mga panig kay Calvin. Mga influencer na binayaran, mga opinyon na isinusulong ang ideya na si Lola ay ginamit lamang ng mas matalino niyang tagapayo. Ngunit para kay Camille, ang katotohanan ay simple. Lola, ang kwento niyo ay hindi lang tungkol sa lupa. Ito'y tungkol sa pagwawaspo ng mali. Kung hindi man matapos agad ang labang ito, alam naming bawat binhi ng totoo lalagot magbubunga. At habang isinasampa ang kaso laban sa kanila, sa mismong araw ding iyon ay inilunsad ang isang kampanya online. #lupa para sa magsasaka. #Lola Anakleta hindi nag-iisa. #Montemayor Trust Now. Isa itong laban para sa prinsipyo at para kay Lola Anakleta. Matagal ng panahong dapat niyang muling hawakan ang timon ng sariling lupain. Ang araw ng paglilipis ay dumating na. Mainit ang hangin sa labas ng Hall of Justice sa lungsod ng San Felipe. Ngunit mas mainit ang tensyon sa loob ng courtroom. Hindi ito ordinaryong kaso. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang pangalan ng Montemayor ay muling isinapubliko. Hindi bilang angkan ng hasyenda, kundi bilang sentro ng isang legal na laban sa pagitan ng isang inang iniwan sa terminal at ng anak na inampon pero nagkanulo. People of the Philippines versus Calvin R. Montemayor for falsification of public documents, coercion, attempted illegal transfer of real properties, and fraud. Ang tinig ng korte ay tila kulog sa mga tainga ni Calvin habang tahimik siyang nakaupo sa kabilang panig ng silid. Suot niya ang mamahaling itim na coat, ngunit kahit gaano ito kamahal, hindi nito kayang itago ang pagkaputla sa kanyang mukha. Sa kabilang banda si Lola Anakleta, payapa lang na nakaupo sa tabi ni Attorney Darius Quintana. Suot ang simpleng blouse at itim na palda. Hawak ang rosaryo sa kanyang tanang kamay. Sa likod nila, naroon si Camille, Regina, at ilan pang taga-suporta na tahimik lang, ngunit matalim ang tingin kay Calvin. Unang tinawag ng huwes ang panig ni Attorney Darius upang ihain ang ebidensya. Isa-isa nilang ipinakita ang mga orihinal na titulo ng lupa. Lahat ay nananatiling nakapangalan kay Anakleta Montemayor at ang testamento na isigulat ni Lola higit isang dekada na ang nakalipas. Pirmado, notaryado at may kasamang witness signatures mula sa mga dating kasamahan niya sa negosyo. Your Honor, wika ni Darius, this is the original last will and testament of my client, Anakleta Montemayor. The document has never been revoked, never amended, and has been kept in a private vault, secured and hidden from anyone, including the defendant, Mr. Calvin Montemayor. Ipinakita rin nila ang handwriting verification na nagpatunay. Ang pirma sa mga pinanghahawakang dokumento ni Calvin ay peke,
sumingit si Prosecutor De La Cruz. Ang pirma po na ginamit para sa transfer ng mga ari-arian ay hindi tumutugma sa tunay na pirma ni Guming Montemayor. At ang mga dokumentong ito ay ipinasa sa Land Registration Authority nang walang aktwal na presensya ni Guming Montemayor ayon sa kanilang record. Napayuko si Calvin, napansin iyon ng huwes. Ang mas malakas na dagok ay dumating nang pinawag ang mga dating kasambahay ng Montemayor. Tinatawagan po natin si Mila Robles, dating tagapagluto ng pamilya Montemayor. Lumapit si Aling Mila sa witness stand, bitbit ang kanyang maliit na bag at isang rosaryeng bitbit pa rin mula noong araw na pinaalis siya sa hasyenda. Si Calvin po, noong lumaki na siya, hindi na halos bumabati. Pinapalayas niya ang mga dating tauhan. Isang araw, pinirmahan daw ni Lola ang lahat ng lupa. Pero alam namin, wala si Lola sa bahay noon. Siya'y ang bawat salitang binibitawan nila ay parang mga martilyong bumabasag sa muog ng kasinungalingan ni Calvin. Your Honor, balik ni Attorney Darius, this is not just a legal battle. This is about a woman who was betrayed, displaced, and silenced. But truth, Your Honor, does not age. It remains. Nang magsalita ang depensa ni Calvin, pilit nilang ipinipinta si Lola bilang mentally unstable at manipulated ng mga kasamahan niyang abogado. Ngunit sa harap ng litaya ng dokumento, video evidence at testimonya, walang lakas ang kanilang argumento. Ipinakita ni Camille ang orihinal na footage noong unang nakita si Lola sa terminal at ilang clip kung paano nabawi ni Lola ang kanyang alaala sa harap ng mga lumang larawan sa altar. Sa huli, nagdesisyon ang korte. After careful review of the testimonies, documents, and expert findings, this court finds Mr. Calvin Montemayor guilty beyond reasonable doubt of falsification of public documents, attempted illegal transfer of ownership, and coercion. All documents previously filed and signed under his name as acting representative of Miss Anacleta Montemayor are declared null and void. He is ordered to pay moral and exemplary damages amounting to 5 million pesos and to serve a sentence of not less than 12 years imprisonment. Tahimik ang buong courtroom. Si Calvin ay hindi makagalaw. Nanlalamig ang kanyang kamay. Nilingon niya si Lola. Ngunit sa mga mata ng matanda, wala na ang galit. Ang naroon ay isang payapang pasasalamat na sa wakas natapos din ang katahimikan. Naglakad palabas si Lola, bitbit ang rosaryo at ang lakas ng loob. Sa labas, sinalubong siya ng daan-daang taga-suporta, netizens at mga dating tauhan ng Montemayor. May mga may dalang placard na nagsasabing katarungan para kay Lola. Babalik ang lupa sa tuwid. Hindi ka na mag-isa, Anacleta. Habang binabaybay nila ang daan palabas ng korte, tinanong siya ni Camille, Lola, ano po ang gusto niyong sabihin sa mga taong naniniwala sa inyo? Mumiti si Lola. Mga anak, hindi man ako nakapagsalita noon, ang lupa mismo ang nagsalita para sa akin. At ngayon, hindi ko nahahayaan pang may iba pang mawalan ng karapatan sa sarili nilang pag-aari. Hindi na ito tungkol sa akin. Ito ay para sa lahat ng inagawan ng tinig. At habang umaambon ng bahagya, ramdam ng lahat, bumubuhos ang paglilinis hindi lang ng pangalan ni Lola, undi ng kasaysayang minsang sinubukang itago. Lumipas ang 3 buwan matapos ang pagkapanalo ni Lola Anacleta sa korte. Sa kabila ng mga proseso sa papeles at revalidation ng titulo sa Land Registration Authority, tuloy-tuloy ang kilos ng bagong binuong grupo na nagsusulong ng adhikain ni Lola. Sa tulong ni Atere Darius Quintana, opisyal na itinatag ang Montemayor Foundation
for Senior Upliftment and Rural Empowerment o simpleng tinatawag na Montemayor Foundation. Ang misyon nito ay malinaw. Ibalik ang dignidad sa mga nakalimutang matatanda at ipasakamay ang mga lupa sa mga taong totoong nagbubungkal sa mga ito. Hindi para sa mga negosyante, hindi para sa mga investor, kundi para sa komunidad. Sa unang press conference ng foundation, si Lola Anacleta ay hindi na ang matandang iniwan sa terminal. Nasa entablado siya, nakasuot ng barong-inspired na blusa, buhok na maayos na inayos ng isang volunteer. At may ngiting may kahulugan, hindi dahil sa kasikatan, kundi sa katuparan ng panata. Ang lupa, wika niya habang nasa podium, ay hindi lang ari-arian, isa itong pasaysayan, at ang kasaysayan ay hindi dapat inaangkin ng iisang tao, kundi inaalagaan ng buong pamayanan. Thank you for listening. Remember, our content is always perfect. Ipinanukala ni Darius na hatiin ang mga dating hasyenda sa iba't ibang layunin. Isang bahagi para sa communal farming, isang bahagi para sa mga senior livelihood training, at isang bahagi para sa housing projects ng mga retiradong manggagawa ng bukid. Ang Hacienda de Luna, ang pinaka-prominenteng lupa sa buong Montemayor Estate, ay ginawang pilot center. Sa dating silid-pulungan ng pamilya Montemayor, ginawang classroom ang lumang silimikainan, kung saan tinuturuan ng paggawa ng organic fertilizer ang mga senior farmers. Ang lumang bodega ay ginawang health clinic at ang lumang kamalig ay ginawang livelihood workshop para sa mga lolo't lolo na nais matutong gumawa ng bayong, sabon o kape. Isa sa mga unang sumama sa proyektong ito ay si Regina, ang clerk ng terminal na unang nagbigay ng tinapay kay Lola. Hindi na siya nagsisilbi sa terminal ngayon. Siya ang unang full-time operations coordinator ng foundation. Isang hapon, habang naglalakad si Regina at si Lola sa paligid ng Hacienda de Luna, napangiti si Regina at humawak sa braso ng matanda. Lola, hindi ko pa rin po makalimutan nung araw na yon. Wala po akong idea na ang binigyan ko lang ng tinapay sa terminal, kayo pala ang magiging dahilan ng pagbabago ng buhay ko. Ngumiti si Lola at tumingin sa kanya. Alam mo, Iha, hindi mo ako tinulungan dahil alam mong may kapalit. Tinulungan mo ako dahil mabuti kang tao. At kung may natutunan man ako sa lahat ng ito, yun ay, minsan ang pag-angat ng isa ay nagsisimula lang sa pag-abot ng basong tubig. Samantala, si Camille Zamora, ang dokumentaristang nabunyag ng istorya ni Lola sa buong bansa, ay hindi rin tumigil. Sa tulong ng kanyang team, ginawa niyang full-length documentary ang buong proseso, mula sa pagkakakita kay Lola sa terminal hanggang sa tagumpay sa korte at sa pagtatag ng foundation. Ang dokumentaryo ay ipinalabas sa isang National Film Festival sa Maynila at umani ng papuri. Hindi lamang mula sa mga kritiko, kundi pati mula sa mga manunood na matagal nang naghahanap ng kwento ng pag-asa. Sa panahong puro drama at kasikatan ang iniidolo, may isang lola na tahimik lang pero bumangon. Yun ang gusto kong ipakita, wika ni Camille sa panayam. Ang lakas ay hindi palaging sigaw. Minsan, ito ay dasal, dasal na hindi sumuko. Isang Sabado ng umaga, matapos ang isang graduation ng mga senior trainees sa livelihood program, hiniling ni Lola Anacleta ang isang bagay na hindi inaasahan ni Newman. Pwede ba niyong samahan ako sa terminal? Nagtatakininan sina Darius, Regina at Camille. Hindi na nila tinanong kung bakit. Alam nila. Pagdating sa terminal, suot ni Lola ang simpleng bestida. May bitbit na payong at ang kanyang rosaryo. Ngunit ngayon, hindi siya nag-iisa. Sa kanyang likuran, kasama niya si Regina. Camille, ilang empleyado ng foundation, ilang senior citizens, at ilang reporter na tahimik lang sa gilid. Pagbaba niya sa terminal platform, maraming mga pasahero ang napatingin.
May ilang tila pamilyar ang mukha niya, marahil mula sa viral na video, ngunit mas marami ang humana sa kanyang postura. Tahimik, matikas at puno ng dignidad. Lumapit si Lola sa mismong upuang plastik kung saan siya unang naiwang mag-isa. Pinagmasdan niya ito sandali tapos ay umupo saglit. Tahimik lang siya. Hinaplos ang braso ng Celia. Waring inaalala ang lamig ng simoy ng hangin noong siya'y inabandona. Pero ngayon, hindi siya nilalamig, hindi siya nauuhaw, at higit sa lahat, hindi na siya nakatingin sa kawalan. "Lola," mahinang sabi ni Camille, "anong nararamdaman niyo po?" Hindi agad sumagot si Lola. Ngunit nang bumuka ang kanyang bibig, sabay na tila lumabas ang laksalaksang damdaming kinimkim sa mga taon. Nayon, wika niya, "Kahit iwan ako ulit sa silyang ito, alam kong may babalik dahil hindi na ako nawawala. Nahanap ko na ang sarili ko, hindi bilang may-ari ng hasyenda, kundi bilang taong marunong muling magmahal, kahit minsan ay pinagtangka ang burahin." Sa gilid ng terminal, may isang matandang lalaking nagtitinda ng balut na lumapit sa kanya. "Lola, kayo po ba si Montemayor, yung sa viral?" Tumango si Lola. "Ako nga." Ngumiti ang lalaki. "Buti pa kayo, Lola, nabalik ang danggal. Sana kami rin, kahit papaano, mabigyan ng pansin." Hinawakan ni Lola ang kanyang kamay. "Hindi ito tungkol sa akin. Tayo ito, at hanggat kaya kong magsalita, hindi kayo malilimutan." At sa terminal kung saan minsan natulog si Lola Anacleta bilang isang walang kwenta sa mata ng anak, ngayon lumisan siyang may ngiti, may dignidad at may buong bansa sa kanyang likuran. Hindi na siya tinawag na Lola na iniwan. Siya na ngayon ang tinatawag nilang Lola ng Pag-asa. 3 taon ang lumipas mula nang tumindig si Lola Anacleta sa harap ng hustisya, sa harap ng lipunan at sa harap ng sariling pagkatao na muntik ng mabura ng panahon. Sa loob ng mga panahong iyon, naging abala ang buong Montemayor Foundation sa pagpapalaganap ng mga proyekto para sa mga nakakatanda at magsasaka. Lumago ang mga communal farms, nagsulputan ang mga livelihood centers sa dating mga hasyenda, at daan-daang senior citizens ang muling nagkaroon ng pagkatao at silbi sa sarilit komunidad. Ngunit isang tahimik na madaling araw, habang himbing sa pagtulog sa lumang kwarto sa Hacienda de Luna, ang kwartong dati niyang iniwan bilang isang matandang itinaboy, ay doon na rin siya huling huminga. Si Lola Anacleta Montemayor ay pumanaw sa edad na 90. Wala ni isang saksi sa huling sandali niya, wala ring sakip o hinga ng paghihirap. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa ibabaw ng kanyang tiyan, at sa tabi ng kanyang unan ay nakalatag ang punit-punit na sulat na noon pa man ay di niya iniwan, ang unang liham ng pasasalamat na isinulat ni Darius noong bata pa ito. "Lola," bulong ni Regina habang pinupunasan ang kanyang mga mata, "ang dami mo pa pong plano." Tahimik lang si Darius, nakatayo sa paanan ng kama. Pinagmamasdan ang walang buhay na katawan ng matandang minsang tinuligsa bilang walang kwenta. Ngunit na yon ay itinuring na haligi ng pag-asa ng maraming Pilipino. Ang balita ng kanyang pagpanaw ay parang baha ng ulan na hindi na mapipigilan. Sa loob lamang ng 6 na oras, trending na agad ang hashtag Paalam Lola Anacleta, Lolang Pag-asa, at sa loob ng 2 araw, ang Hacienda de Luna ay binaha ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng bansa. May mga galing sa bulubunduking barangay ng Benguet, may mga lumuwas mula sa Bicol, may mga lumipad pa mula sa Davao. Lahat may dalang kwento kung paano sila naapektuhan ng programa ng foundation ni Lola. Si Camille Zamora, na noon ay isa ng premyadong dokumentarista, ay muling nagbukas ng kanyang lente, ngunit hindi para sa content, kundi para sa alaala. Ibin-broadcast niya ng live ang buong burol. Walang background music, walang dramatic narration.
Ang naroon lang ay ang katahimikan ng mga panalangin, ang halakhak ng mga alaala, at ang mga luhang bumagsak ng may dignidad. Sa mismong gabi ng libing, si Darius ay imanyayahang magsalita. Hindi po ako sanay magsalita sa harap ng libu-libong tao. Panimula niya, habang nakatayo sa gitna ng entablado na itinayo sa bakuran ng hasyenda. Pero ngayon, hindi ito para sa inyo, para ito sa kanya. Napatingin siya sa puting kabaong na nilagyan ng mga halaman at palay. Lola Anacleta, hindi mo po alam, pero binuhay mo kaming lahat. Binigyan mo kami ng dahilan para tumingin sa lupa. Hindi bilang simula ng paghihirap, kundi simula ng panibagong pag-asa. Maglakad siya pabalik sa kanyang upuan habang ang mga tao ay palakpak na may kasamang luha. Ilang buwan matapos ang libing, ang mga agricultural learning centers na dating pinlano lang sa papel ay isa-isa nang naitayo sa bawat dating Montemayor Estate. Pinangalanan ito bilang Anacleta Montemayor School of Sustainable Farming. May mga libreng training dito para sa organic farming, aquaponics at seed banking, lalo na para sa mga senior citizens at mga batang gustong mag-aral ng agrikultura. May isa pang proyekto ang foundation na ipinangalan sa kanya. Lola's Grant, isang scholarship para sa mga anak ng magsasaka na gustong kumuha ng kursong may kinalaman sa rural development, edukasyon at social work. Sa isang panayam, tinanong si Camille tungkol sa mga natutunan niya kay Lola. Ang pinaka hindi ko makakalimutan, sagot ni Camille, ay nung sinabi niya sa akin, "Camille, hindi nasusukat ang halaga ng isang tao sa dami ng ari-arian, kundi sa bilang ng pusong nabuhay niya ulit." Samantala, si Calvin Montemayor, matapos pagdaanan ang 10 taong sentensya, ay nakalaya makalipas ng 2 taon dahil sa good behavior at voluntary restitution. Wala na siya sa syudad. Ayon sa ilang nakakita sa kanya, namalagi raw ito sa isang maliit na bayan sa Visayas, nagtitinda ng halamang gamot at sumasama sa mga outreach program para sa matatanda. Hindi na siya muling nakipag-ugnayan sa foundation at hindi na rin lumabas pa sa anumang media. Ngunit isang araw sa Hacienda de Luna, dumating ang isang hindi kilalang lalaki. Matangkad, nakayuko, may dalang munting kahon. Inabot ito ni Darius. Walang imik ang lalaki. Tumango lang at lumisan. Pagkabukas nila sa kahon, naroon ang isang lumang larawan, si Lola at si Calvin noong bata pa siya, nakaupo sa isang duyan. Sa likod ng larawan, may nakasulat, "Hindi ko na mababawi ang mga taon. Pero sana, sa katahimikan ko ngayon, marinig niyong nagsisisi ako. Paalam, Mama." At sa huling bahagi ng dokumentaryong ginawa ni Camille, ipinalabas ang huling footage ni Lola. Nakatayo sa terminal kung saan siya minsang inabandona. Nayon ay pinagtitibay ng kanyang presensya. At ang huling linya ng narasyon, hindi nasusukat sa edad ang halaga ng isang tao. At hindi nasusukat sa pagkakaroon ng yaman ang pagkakaroon ng dangal. Minsan, ang taong minsang iniwang walang-wala ay siya palang may hawak ng kayamanang di mabilang sa puso ng bayan. Paalam, Lola Anacleta, hindi ka lang bahagi ng kasaysayan. Isa kang alaala ng pagbangon. Maraming salamat sa panonood at pagtangkilik sa kwento ni Lola Anacleta, isang patunay na hindi hadlang ang edad para ipaglaban ang karapatan at hindi kayamanan ang sukatan ng tunay na halaga ng tao. Kung umabot ka hanggang dulo ng istorya, i-comment mo sa ibaba ang salitang hustisya bilang simbolo ng aral na natutunan natin mula sa isang matandang minsang tiningnang walang kwenta, ngunit sa huli, naging inspirasyon ng buong bayan. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang kwento ng pagbangon, hustisya
at pag-asa hanggang sa susunod na istorya.